Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila yan. Ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, punong-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, nakapaka-traffic. Anong ibig sabihin yan? Maraming nakakabili ng kotse, maganda ang ekonomiya. Haka-haka lang umano ang mga nagsasabi na sila ay mahirap. Ayon kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, marami sa mga Pilipino ang nagkaroon na ng trabaho mula nang alisin ng pamahalaan ng ipinatutupad na lockdown noong panahon ng pandemya. Nakatulong rin aniya ang pagtutok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga proyekto at programa na makatutulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa upang maibsan ang problema sa kahirapan. Alam nyo ba kung anong nangyari na dito kay Attorney Larry Gadon? Kasi noon ay malakas ang loob nito magsisigaw na BO. Mahilig yan manita sa mga BO. Pero bakit ngayon hindi na siya makasigaw ng ganun? Alam nyo ba kung anong naging dahilan? Ito ba namang sinabi niya na ang mga nagsabing mahirap ang buhay ngayon ay haka-haka lang daw. Haka-haka lang daw. Ba't ganito na mag-isip yung administrasyon natin ngayon? Hawa-hawa na ba? O sa mga mahirap ang buhay dyan o naghihirap sa buhay dyan. At lalo na po yung mga OFW na iniwan ang Pilipinas, pumunta ng ibang bansa dahil mahirap daw ang buhay ng Pinas. Maraming nagsabi ng ganyan. Haka-haka nyo lang daw yan. Oo. Haka-haka nyo lang yan. Ang napapansin lang kasi niya, yung marami daw sasakyan, syempre, traffic, hindi nahanapan ng paraan. Tapos, marami daw mall, may mga tao. Syempre, mainit ang panahon, kaya nagpalamig sa mall yung mga tao. Sana all. BOBO. Tapos, ganun mga napansin niya. Pero hindi siya nag-iikot, lalo na dito sa Metro Manila. Hindi yata niya nakikita yung mga homeless. Hindi yata niya nakikita yung umaakyat sa mga jeep para manghingi. Oh, haka-haka lang nila yun, oh. Haka-haka lang nila. Di ba? Napapansin lang yung mga sasakyan. Kasi traffic daw. Ibig sabihin, daming nakakabili ng sasakyan. Hindi po ibig sabihin maraming sasakyan dyan nakikita ay marami ng mayayaman. Sa isang pamilya, sa isang tao nga, minsan ilang sasakyan yung nabibili nila eh. Pag may mayaman, yung mga mayayaman ngayon ay hindi kontento sa isang sasakyan lang. At lahat pa sila ng mga anak, apo o lahat ay may mga sasakyan isa-isa. Pero yung mahihirap ay hindi na napapansin, no? Dahil sa sasakyan na yan, eh, no? No, hindi na napapansin. Tapos, nangyari lang kasi dito dahil sa traffic na yan, ibig sabihin, ay hindi na naghihirap ang Pinas. Grabe kagaling naman, eh, no? Hindi niya nakikita yung mga tao dyan sa tabi-tabi na nagugutom eh. Diyan sa ilalim ng tulay. Ang daming mga natutulog dyan na walang matulugan, walang bahay. May mga naglilimos. Oo. Grabe mag-isip na ngayon eh. Alam nyo ba kung bakit ganito mag-isip si Larry Gadon? O bakit ganito na mag-isip? Alam nyo ba kung bakit? Baka alam nyo. Bakit ganyan na siya mag-isip ngayon? Haka-haka lang daw yung nagsasabing mahirap ang buhay ngayon. Comment tayo dyan. Baka alam nyo ang dahilan. Para mapigilan na natin. Kasi mahirap pag lumala yan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.